Tapos Marlon, eto mas nakakagalit ha. Yung lawyer nung isang taong isa sa pinakadahilan kung bakit tayo lubog sa tubig baha ngayon. Zaldico, Marlon. Tapos magpapapress ko ng lawyer mo kahapon, ang puro sasabihin, kung hindi ka biktima di umano si Zaldico ng maling naratibo tungkol sa flood control projects. Ha? Yun daw misinformation, biktima si Zaldico, Marlon. Tapos, ayaw daw umuwi ng isang Zaldico dito sa Pilipinas dahil he feels threatened na baka siya ay barilin at marami daw galit sa kanya. Yung threat sa buhay mo, takot ka sa baril? Kami nga dito nilulunod mo. Ano yung means mo? May eroplano ka, may pera ka, may bahay ka kung saan-saan. Tapos takot ka para sa buhay mo? Ha? Ano ka? Biktima ka dito? Ano kami? Diba nasabi ni Orly Gutesa na kulang na 9 na po ang bodyguards and security ng isang Zaldico. Ganyan na karami security mo, takot ka pa? Tayo ang nagbibiktima sa kanya, di ba? Ganyan ka-twisted ang kanilang pag-iisip, Marlon, na they play victim, pero sila yung killer. Sila yung rapist, sila yung killer, sila yung, quote-unquote, sila yung addict, sila yung magnanakaw, sila yung, sila lahat ng kriminal sa bansa, pero sila ang biktima. Sila lahat ang magnanakaw, sila lahat ang nagpapaimbestiga, pero hindi sila mahanap. Sila yung may mga pondo ng kung saan-saan para gamitin sa intel, pero sila yung hindi mahanap. Because even the lawyer said, hindi ko alam kung nasaan si Zaldico. Because kung nasaan man siya is irrelevant to this case. Paanong irrelevant kung pera ng bayan kung nasaan ka ngayon? Ha? Paanong irrelevant? Yung totoo. Tapos sasabihin niya, hindi siya magpa-participate kahit via Zoom sa hearing dahil inimbitahan siya maging parte ng Blue Ribbon Committee hearing, Marlon. Hindi siya magpa-participate because wala pang case, wala pang kaso, wala pang sinasampang formal na reklamo against him. Tanungin ninyo si Vince. Tanungin ninyo si Tito Soto. Tanungin ninyo yung mga yan. Saan tayo pupunta dito? Sarsuela lang? Digtas kayo pero ang Pilipino lubog? May gobyerno pa ba talaga?